Itong human resonance, scientific to, no? Yes, apo. Talagang Scientific mismo geomagnetic yes, ito ng planeta natin. Planeta po. At naapektuhan yung ating magnetic field ng nilalabas na enerhiya ng araw. Yes, tama po yun. At ang sabi nila, ito raw ang heartbeat ng planeta, itong human resonance. Yes, so kada tumitibok siya, nararamdaman din natin siya. Ano ang dapat nating gawin sa ating para makaagapay tayo sa flow ng energy ngayon mula sa iba't ibang mga astronomical events? Brother Jay, anong may sasuggest mo na dapat nating gawin? Siyempre, alagaan natin yung physical body natin. Alright. Maging keep hydrated lagi. Meditations at shadow works ay na pinaka-importante. May comment lang dito si Voiceless Whispers, chakra balancing to let the energy flow properly. Strong energies during these times can cause blocks pag may ineffective chakra. Yes, actually I agree with that. No? Dapat tayo nagkakaroon tayo ng chakra balancing. Yes, yes. Apo. So, ang maganda dyan mga Reiki, yung mga nagre-Reiki healing. Sila yung magaling sa mga chakra. And speaking of pagtulog, recently, dahil sa sunod-sunod ng mga ganitong mga events, very clear ang dreams. Yes, apo. And may time pa na nagigising ka sa dream. Apo. At kaya mong i-manipulate yung nangyayari sa dream. Ang sabi ng mga reptilian, bigla naman silang nagpadala ng Kayo talaga mga pilyo kayo, Busy pa kami rito, nag-uusap. Alright, it is our obligation to test human beings. To test how to face your fear and how to be strong dun sa test na yan. Ayan sinabi ko na yung gusto nyo sabihin. Ikaw, Brother G, ano bang comment mo doon? Biglang sumingit Yes, I. Yun lang masasabi ko O, diba? May biglaning sumingit ulit. Mga Pleiadians naman. We are here. We are ready to help you. And we are willing to give you strength, wisdom, and knowledge. Okay din yung mga guides mo, Brother Jay, bigla rin sumasagot, Physical possessions tulad ng pera, at saka din mga tungkol din siya sa love life. Kasi Venus is the goddess of love. So sumasabay itong si Venus kay Mercury? Yes. Parehong retrograde? Yes. If we call it retrograde, parang fina-flashback, tama, Patras. Yes. So, kumbaga parang nagkakaroon tayo ng pause. Like parang, teka, sobrang impulsive, pause ka muna, baka may mga nakakalimutan ka, mga ganon. Kasi, usually, kaya nangyayari to kasi kasama din to sa ascension natin and the same time, sa maturity ng soul din natin. Oras, 10:02 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Full Moon, Human Resonance, Mercury Retrograde, Planetary Alignments, Astrology, at iba pa. Anong epekto nito sa atin? Yung bang mga naranasan nating sakit ng ulo nang tayo'y feeling na nagkakasakit? Ito ba epekto ng ganitong astronomical and planetary events sa ating buhay? At ano epekto nito sa ating planeta? Yung bang mga lindol, yung bang mga pagputok ng bulkan, ay kasama rin ba ito sa epekto? Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na? Mga experience, so meron kayong sightings ng mga UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels. Beyond human comprehension. Propulsion system. Mga kamisteryo,
Ngayon gabi ito pag-usapan natin tungkol sa full moon, planetary alignment, Schumann resonance, retrograde, Mercury retrograde at iba pang astronomical event. Kasama rin ang astrology. Anong epekto nito sa tao? At anong epekto nito sa ating planeta? Yung bang mga nangyayaring mga aksidente, yung bang mga nangyayaring kaguluhan sa ating kapaligiran, ay kasama ba ito sa epekto ng ganitong astronomical event at maging ng astrology? May mga guest tayo tonight na magbibigay sa atin ng mga impormasyon tungkol dito. Magpapaliwanag po sa atin ano nga bang epekto nito sa ating buhay bilang tao at sa ating mundo. Ano ba ang epekto ng full moon, mga retrogrades at Schumann resonance sa atin lahat as an individual at as a collective scale? Paano ba nito na-influence yung mga worldly affairs? So, abangan mamaya sa Gabi ng Misteryo. Pag-uusapan po natin ang Schumann resonance and yung mga planets na naka-retrograde ngayon. Ano yung epekto nito sa ating mga tao? So, ayun na, walang aasok mamaya Good effect is napaka-intense po nito as nagkakaroon ng tinatawag natin shifting or purging sa the whole entire earth, no? Nagkakaroon ng purging sa katawan din at sa mental health natin. Tapos sinabayan pa na Schumann resonance at meron pa tayong mga naka-retrograde tayo na Mars retrograde, Venus retrograde. So talaga expect natin na matataas ang energy ngayon. So this is KJ, Spiritual Guide Philippines. Lipid ako po kayo sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. So yan, samahan niyo po kami. See ya! Ito lamang sa ating programang Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH tuwing Sabado. Walang absent. See you! Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa isa pang edisyon nating programang Gabi ng Misteryo. Hoy, kumusta na po kayo? Tayo ho'y magkausap ngayon po gabing ito tungkol po sa epekto ng sabay-sabay ito, no? Lunar eclipse, mayroon pang blood moon, mayroon pang worm moon, di ba? 3-in-1 yan eh, yung full moon na yan, no? Tapos meron pang Schumann resonance. Siguro i-discuss muna natin ano nga ba itong mga ito na mga astronomical event, and maybe later on malaman natin yung mga epekto sa atin and of course sa ating kapaligiran itong mga astronomical events na ito. Ano po? Meron pang recently meron pang galactic alignment, ayan. Alright, ngayon po gabi ito mga kaibigan, tayo po isasamahan sa ating talakay ngayon pong gabi ito ng ating mga guests tonight, mula sa buong pwersa to, Spiritual Guide Philippines. Wow! Brother Jay, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Hello naman sa everyone. Ayun, mabuti naman, medyo inabot ng konti na energy. Talaga. Medyo baradong ilong. Yun nga, no? Siguro ma-discuss natin yan. Ano nga ba yan, Kasi of course, sa mga karaniwan natin mga kababayan, ano lang yan, dahil sa epekto nung panahon, yung init ng panahon, hindi natin pag-uusapang mabuti yung palang mga astronomical events, meron din palang epekto sa atin. Tama po yan. Ayun, And of course, yung sinasabi nilang DNA upgrade, whether we like it or not, tayo nag-upgrade, And of course, mga kaibigan, let's welcome si Uzi mula pa rin Spiritual Guide Philippines. Brother Uzi, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po sa inyo lahat at sa lahat ng mga nanonood dyan. Ayan. Kumusta ka na? Masaya and masayang nagpo-flow sa energy at madaming binibigay ang mga ngayon mga astrological alignments. Halos sabay-sabay, Oo. At of course, kasama ni Uzi sa kanyang tabi si Miss Laika. Miss Laika, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po.
How are you, ma'am? Okay naman po. Nagpo-flow sa energy since mataas ang energy lately. Yan ang gusto natin, nagpo-flow, ha? Yes. Maalala ko tuloy pelikulang Flow. Uy, di ba? Uy, maganda yan, ha? Yung pelikulang Flow. Animated pala yun, ha? Tungkol sa survival ng mga animals. Of course, ang bida dyan yung pusa. Huwag panoorin nyo, maganda yun. Highly recommended dyan ng mga animal lovers. And of course, mga kaibigan, let's welcome si CJ. Mula pa rin sa Spiritual Guide Philippines. CJ, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po, sir, and namaste to everyone, sa mga viewers. At ayun, medyo inabot din ng energy. Medyo yung runny nose, dizziness, and then yung medyo elevated yung mind. Or kung parang ayun, medyo may ganun eh. May ganun energy, parang inabot ako ng ganun. Siguro dahil siya sa full moon. Hindi ka naman nag-iisa, Talagang marami tayong nararamdaman, hindi natin maintindihan. Ayan. Pero wag ko kayong mag-alala, kami hindi mga baliw. May kanya-kanya rin trabaho, Uy, sa ating linya, mga kaibigan, ng ating batang-batang astrologist, si Nico Chua. Nico, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Yes, Brother Ray. Magandang gabi din. How are you, Nico? Mukhang tinamaan ka rin ba? Yes, actually, tinamaan din ako magto 2 weeks na. Talaga. Trangkaso rin? Hindi naman. Medyo, sipon lang, malala na sipon tsaka plema. Pero, ayun, nakapag-meditate na rin medication. So, pakonti-konti gumagaling na. Pero kasi ang hirap paniwalaan na, yung mga nangyayari sa mga stars and planets, yung kanilang movement, nakaka-apekto sa atin. Ikaw, as an astrologist, Nico, accurate ba yon na mayroong effect sa atin itong mga astronomical events na ito? Yes, Brother Ray, sobrang accurate yon. Kasi, as of now, sa between natin, si Saturn ay nasa Pisces, sa Philippines ay nasa 6th house siya, which is ang 6th house is about siya sa vitality ng sangkatauhan na sa Pinas. So, meaning about siya sa health. So, ang Saturn kasi is about siya sa limitation. So, nandoon si Saturn sa Pisces and Pisces is about siya sa water. So, ito din yung nagkakos na sobrang drought. So, hindi lang siya sa March, pati din sa April magkakaroon din na sobrang init ng dahil dito. And then, mas madami ding mga tao na magkakaroon din ng sakit kapag hindi enough yung hydration nila. And also at the same time, ang ating North Node ay nasa Pisces din. Okay. So, ang North Node kasi is more about siya sa destiny or currently transit focus siya. And nasa 6th house din siya. Kaya, ayan, halos buong Luzon, Visayas, Mindanao nagkakasakit. And also at the same time, part din to ng upgrade ng DNA din natin dahil sa sobrang init. And at the same time, nag-a-adjust yung DNA natin sa energy ng araw. So ikaw din mismo naniniwala na itong mga ganito mga nararamdaman ng tao sa planet na ito. And of course, our planet is also evolving. Nagkakaroon ng upgrade ng DNA. Yes, Brother Ray. Nagkakaroon ng upgrade ng DNA. Kaya nga may mga iba yung dati hindi naniniwala. Ngayon, konti-konti naniniwala na sila sa mga other spiritual beings at saka din mga practices na nagagawa natin. Ayan ha. Well, hindi naman natin pinipili kung ayaw maniwala ng iba. Yes. Pero of course, ang paniniwalaan lang karaniwan ay kung bakit nagkakaroon ng sakit dahil nga sa pagbabago ng panahon. Anyway, sa ngayon, sa ngayon, itong recently itong blood moon or full moon, anong epekto nito sa atin so far? Actually, ang epekto ng eclipse or yung tinatawag natin na halos blood moon siya kasi yun yung kung saan yung araw, yung earth pumapagitna siya sa araw tsaka yung buwan to the point na saktong-sakto. Kaya sobrang light nung moon, pero ang sinisimbolize kasi nun sa astrology is almost like kay Lilith. Kasi si Lilith siya yung tinatawag natin na black moon. Okay. Which is umiilaw siya kahit konti lang yung nare-receive niyang light mula sa araw. Kaya ang nangyayari, about siya sa rejection and release sa buong sangkatauhan. Kaya ang nangyayari sa Pilipinas ngayon,
usually, yung mga taong merong past experiences or mga bagay, nawawala bigla dahil tapos na yung purpose nila sa life nila, ganyan. Oh, ganun ba yun? So, Yes. meron pala talaga epekto sa anumang mga kaganapan sa iba't ibang mga bansa. Yes. Isa na rin yun, Brother Ray. Oh, pero ano yun, no? Pros and cons yun. Pwedeng negative, nagkakaroon ng gulo, or positive, nagkakaroon ng kapayapaan. Yes, Brother Ray. Parang nagkakaroon siya ng domino effect. So, sinabi din kasi sa Bible, actually, na every time na magkakaroon ng blood moon, nagkakaroon ng chaos, and then after nun is peace. Oh, kaya Yes. pala. Oh, ayan na. Huwag na natin palalain pa. Di ba? Ayan. Mamaya siguro mabanggit pa rin ni Brother Nico yung iba pang mga detalye sa base sa ating astrolohiya. Ayan. Ikaw, Uzi, Brother Uzi, so far, ano yung nababibes mo na flow ng energy ngayon? Halos nagkasabay-sabay, may lunar eclipse, may full moon, yung tinatawag na blood moon, worm moon, at meron ding umiiral na actually recently meron din nagbuga rin ng flare ang araw, ha? Nagkaroon ng coronal mass ejection or CME, ha? Oh. Kaya yung effect sa akin kasi more on inner work siya, more on understanding myself kung anong aspect ba yung hindi ko binibigang pansin, at parang yung mga nangyari na dati binabalik ulit, tapos ipapakita kung paano mo na to titignan yung lesson na to, ano nang reaction mo dito kapag yung trigger mo dati binalik ulit sa'yo ngayon. Tapos ngayon yung mga nararamdaman ko din, medyo acidic ako, na susuka ako, naduduwal. Tapos pag sumusuka ako parang puro acid lang, tapos minsan puyat, minsan puro tulog naman. Parang random naka-shuffle yung body clock ko ngayon Talaga. Nagpo-flow din talaga. Pero hindi ka naman nervous, baka meron ka naman talagang sakit sa katawan. Ay, hindi naman. Kasi normally, naalagaan ko naman yung health ko, minomonitor ko lagi kung okay ba ako, hindi. Tapos alam ko kung pitik to ng mga energetic flow from the universe. Talaga. Pero kapag intense yung flow ng energy, so matindi rin yung epekto sa atin. Pag intense, minsan iiyak ka talaga. Yun lang yung pwedeng way. I-release mo kasi talaga siya. Kasi pag kinimkim mo, parang kang maglulup. Lalo na pag nandito sa isang pwesto ka lang, maglulup ka talaga nun. Kasi, ayun, parang yun yung experiences ko itong nakaraan na araw. Tapos nung kumausap na ako ng iba, nirelease ko, yun, mas gumaan yung feeling ko. Alright. Si Laika, tanungin lang natin dito. Ito bang mga nararamdaman natin, Miss Laika, maaari din ba itong maramdaman ng iba pang sabihin natin hindi sila psychically sensitive? Maaari po, pero since yung iba walang awareness sa Schumann resonance or yung mga ganap sa celestial, siguro hindi nila nararamdaman. Pero ako kasi nag-backtrack ako during the times na hindi pa ako bukas, hindi pa ako aware sa mga ganitong events. Nag-backtrack ako na merong significant events na nangyari sa buhay ko, sa sitwasyon ng buhay ko during the times na nagkakaroon ng matinding solar flare, eclipse, ganon. Kaya ngayon din medyo nakakaiyak yung energy kasi patalon-talon yung emotion. Bago-bago, no? Yes, simula pagpasok ng March. Kaya parang kailangan talaga sumayaw sa flow ng energy ngayon. Kaya as much as possible, we try to stay active physically, lalo nung pagpasok ng eclipse. Yun, talaga naman, no. Pero ang positive naman ito, dahil sa lakas ng energy, kaya nating replenish yung energy na nawawala sa atin. Mas mabilis. Yes. Yun. Ayan na. And speaking of Schumann resonance, maraming salamat, Miss Laika. And speaking of Schumann resonance, Brother Jay, ano ba itong Schumann resonance? Ang Schumann resonance kasi ito ay nagagaling sa araw. Isa yung nagbubuga ng mga flare. At ito yung parang yung gravity niya is aabutin tayo, tatama siya sa ozone layer natin. Okay. At pag tumama siya sa ozone layer natin, magkakaroon ng parang pinipisa tayo. So, doon nagkakaroon tayo ng ring at nakakaroon tayo ng mga heaviness sa katawan natin. Kasama dito yung emotions natin. Kaya pag meron matataas ang Schumann resonance,
pwedeng may kinalaman sa collective energy at pwede ring maging aware sa physical body natin. Itong Schumann resonance, scientific to, no? Yes, apo. Talagang geomagnetic to ng planeta natin. Planeta po. At naapektuhan yung ating magnetic field ng nilalabas na enerhiya ng araw. Yes, tama po yun. At ang sabi nila, ito raw ang heartbeat ng planeta, itong Schumann resonance. Yes, so kada tumitibok siya, nararamdaman din natin siya. Tapos, ang nangyari nito, may time na nagja-jump. Kasi di ba mayroong graph ngayon na pinapakita tungkol sa Schumann. May time na totally black. Black, yes. Ano yun? Bakit ganon? So, nangyayari yun pag naka-observe yung mga collective energies. No? Or minsan, meron kasi behind the scenes na nangyayari sa mundo natin. So, pag nangyayari yun, yung energy ito is nagkakaroon ng off. Parang may kinalaman kasi ito sa mga ang hirap sabihin may nagtatanong tuloy, ito ba ay maari ba tong kagagawan din ng mga galactic beings o talagang natural na cycle? May possibility na may kinalaman yung galactic po dito. Ganun ba? Apo. Oo. Ikaw ba recently, CJ, meron ka bang ganyang nasagap na nagkakaroon ng manipulation din yung mga galactic beings kaya nagkakaroon ng ganitong flow of energy? Sa akin po, yung effect ng Schumann resonance is I believe na talagang natural cycle siya. Then meron din po talagang behind the scene yung mga galactic beings for divine plan. Okay. So, ayun po yung parang nare-receive kong message dun. So, bukod dun sa may natural na activity, so maaring nagbibigay din sila ng mayroon ding manipulation na ginagawa yung mga galactic beings. For message. Tama kaya ang hirap sabihin. Talaga. Pero, of course, magkakaiba kasi yan, no? Recently nga, nung last week nga, pinag-usapan tungkol sa reptilian agenda, no? Kaya nagkakaroon din ng pagbabago sa mindset at consciousness ng tao. At parang sinasabi naman na ang agenda nila ay to slow down again. Yes, mismo. Ang ating process of ascension. Opo. Ayan, tanungin natin yung ating astrologist dito. Brother Nico, nagkakaroon ba ng nag-slow down ba uli yung ating ascension based na rin sa chart na nakikita mo sa astrology? Well, usually yung ascension natin, so may kinalaman dyan si Mercury, which is the messenger of gods, and about siya sa perspective, perception, and also the mind. And also, nandiyan din yung crown chakra din natin sa Mercury. Isa dyan sa mga personal planets natin. So, since currently naka-retrograde siya, ang nangyayari, ang retrograde kasi niya medyo matagal, so mga 2 to 3 weeks ganyan, kasama yung pre-shadow niya at saka yung post-shadow niya. So, from March 30 to April 7, pupunta na siya ng Pisces 6th house. Pero sa ngayon is nasa Aries siya, which is March 15 to March 29. So imagine, April 7 matatapos siya. So sa ngayon, nasa Mercury retrograde siya in Aries 7th house ng Philippines. So ang ascension natin is about naman siya related sa relationship natin with the community, sa mga tao. And also at the same time, yung mga legal actions din. So, ito, isa din to sa mga steps kung bakit din nagkakaroon tayo ng mga flashbacks, minsan yung mga ex bumabalik, ganyan, or nagkakaroon ng mga miscommunication, ganyan. At saka din yung mga ibang bagay na hindi natin nagawa noon, kailangan na siyang parang nagiging stagnant siya sa ngayon, kailangan muna siya ng planning. Kaya nagpo-pause muna siya sa ngayon. And then sumabay pa yung Venus retrograde. So medyo malalayon, mas malalayon kasi about naman sa mga physical possessions tulad ng pera. At saka din mga tungkol din siya sa love life. Kasi Venus is the goddess of love. So sumasabay itong si Venus kay Mercury? Yes. Parehong retrograde? Yes. If we call it retrograde, parang fina-flashback, tama, no? Paatras. Yes. So kumbaga parang nagkakaroon tayo ng pause, like parang teka,
sobrang impulsive, post ka muna, baka may mga nakakalimutan ka, mga ganon. Kasi usually yung kaya nangyayari to kasi kasama din to sa ascension natin and the same time sa maturity ng soul din natin. Oh, ayan. So, mga personal relationships, no? Kasama rin dyan. Yung sabi mo, nagbabalikan ng mga ex. CJ, na-experience mo na ba yun? Yung mga balik na ex. Hindi XYZ. Bigla natigilan si CJ. Actually, yun sakto kasi, talaga yung Mercury retrograde kasi, di ba, usually, di ba, may ex nga. Tapos, hindi ko naman talaga usually, nagkakaroon. Then, during this Mercury retrograde, nagkaroon kami ng parang physical contact, gano'n, nagkakasalubong, mga ganyan sa daan. Pero hindi naman ibig sabihin kayo uli, di ba? Para bang effect ng yun, Mercury parang retrograde. Nagbalik para magkaroon ng harmony. Yun, kasi baka hindi maganda yung yung break up, hindi maganda yung hiwalayan. At least ngayon peace and friends tayo. Ganun. Maganda yan. Ikaw, Uzi, ano bang basa mo rito sa mga sinasabi ni Brother Nico? Ayun po na may mga ganun din. Minsan kasi if hindi mo naman siya makita sa physical. Mukhang na tayo pwedeng pwedeng sa panaginip, pwedeng sa dreams, tas doon kayo magkakaroon ng harmony, doon kayo magkakapatawaran. Minsan hindi naman talaga kailangan makita, pero sa iba-iba kasi. Yes. Yung sa akin, ganun yung through dreams and yan, papatawarin. Okay, yung dati in-unfriend ka. Tapos biglang nagpe-friend request. Parang nangyayari yun eh. Actually marami yan ngayon talagang gumagana yung ganitong mga banat sa atin na enerhiya, Alright, sa ating mga viewers ngayon, magandang gabi sa iyo, Dimitri Silvestre, Naimbaga Rabii, Lakay Ray, ayan, Ilocano Kabatapo, watching from Dubai, ayun. Si Eduardo Narvaez from Georgia, USA, kumasa na kayo dyan sa Atlanta, sa Georgia, ayan Roel Robles, magandang gabi sa iyo, Brother Roel. Ralph Eugene Villarama, good evening po Kuya Ray, musta ka na dyan, nakinig lagi ng DCRH from San Rafael, Bulacan. Ryan Villa from Mamuyao, Tanay Rizal, ayun, shout out sa inyo. Si Brother Ron Ignutente, magandang gabi sa iyo, Brother Ron. Mundumak, ito si Mundumak, ano ba yung sinasabi mo rito, Mundumak, Paring Ray, planetary alignment tayo. Boses ng ano ka ba naman, mundo? Tama na muna yung mga politika. sa news na lang. Ito pinag-uusapan natin kung paano tayo maka-overcome nito mga nangyari sa kapaligiran natin at maiwasan naman yung mga problema. Jericho Ferrer, magandang gabi sa iyo, birthday boy Jericho. Si Marilu de Guzman, si Upcom Movie, Gabi ng Misteryo fans, Elias Pascasio, magandang gabi sa iyo. Alright, so sa ngayon, ano ang dapat nating gawin sa ating para makaagapay tayo sa flow ng energy ngayon mula sa iba't ibang mga astronomical events? Brother Jay, anong may sasuggest mo na dapat nating gawin? Siyempre, alagaan natin yung physical body natin. Alright. Maging keep hydrated lagi. Meditations at shadow works ay na pinaka-importante. When you say shadow works, ano ito? Ito yung pagbabalik tanaw sa mga gaya na sinabi ni Brother Nico na minsan ang retrograde is pinapost niya. Alright. So sa atin naman is we do shadow works. Ito yung pagbabalik tanaw sa mga past natin kung saan kailangan natin tanggapin or bigyan laya yung ating mga trauma. Yung fear. Yung iniiwasan mong sitwasyon. Yes, diba? So dapat harapin yun. Harapin mo siya. And i-resolve yun. Yes. Ayun. But take it slowly, no? Huwag natin bibiglayin. Ayun. So gradual lang. Gradual lang kasi nakaka-psychosis effect.
Okay. Yes. So, physical to binabanggit mo, no? Yes, physical Sa spiritual aspect. Sa spiritual naman yun, sa doing meditation, cleansing sa bahay, lagi yung space natin, kailangan naka-cleansing lagi sa kung saan tayo natutulog. Kasi napaka-importante po nun. Ayun. Yeah, kasi di natin alam kung sino yung pumapasok din sa space natin. And speaking of pagtulog, recently, dahil sa sunod-sunod ng mga ganitong mga events, very clear ang dreams. Yes, opo. And may time pa na nagigising ka sa dream. Opo. At kaya mong i-manipulate yung nangyayari sa dream, Actually, nangyari sa akin yan. Na natutulog ako. And then, bigla akong nagising sa ibang mundo. Pero, pakiramdam ko is dala ko yung physical body ko. So, medyo nagkaroon ako ng fear ng konti. Sabi ko, ay, ibang mundo to. Kailangan ko bumalik ulit. Nakabalik ako. Bakit? Nakatakot ba yung Kasi siya hindi, parang reality. Hindi siya astral talaga? Sa astral kasi lumilipad. So parang kang nag-time travel? Parang ganun? Parang ganun yung pakiramdam ko. Kaya medyo hindi naman kay alternate reality mo yan? Pwede rin sa siguro. Sa parallel universe na sinasabi nila? Pwede rin. Mayroon akong masasabi dyan. Ganun din. Naka-experience ka rin nun. Opo. Oo. Ang tindi. Talaga. Pero after that, nahimasmasan ka naman paggising mo. Nag-ano ako, reality check. Bahay ko na ba to? Baka nasa ibang planeta ka na. Ikaw, Brother CJ? Meron din po. Ano naman? Yung dream about dreams. Katulad ng sa kanya. Kasi one time nagkaroon ako ng dream this past few weeks lang. And then sa dream ko na naglalakad ako sa school namin, para akong nag-time travel, tapos may kasama ako doon, yung classmate ko, tapos sabi ko, in 10 years, iba na yung building na yan, mga ganyan. Tapos, and then, check ko yung sarili ko, then yung katawan ko. Pag-check ko kasi, pagtingin ko sa braso ko, may bago akong tattoo. Sabi ko, ba't wala yung tattoo ko? Sabi ko, mahal pa naman yun. Sabi ko, I know. Sabi ko, hindi di ko to reality. Tapos ayun, doon nagising. So baka nasa ka rin, na parallel reality? Possible po na baka alternate reality. Minsan talagang may isip mo, totoo pala mayroong alternate reality, pero wala pa nakakapatunay nun, di ba, Brother Jay? Wala pa. Pero may mga ganung mga experiences tayo, Opo. Ikaw, Brother Uzi? About ba sa parallel reality? Sa dream, yes. Parallel reality. Ikaw ba, may time ba na sinadya mo ng puntahan yung yung kabilang reality na yun? May mga rituals akong ginagawa na ganun dati. Tas intentional talagang gusto kong maalala or makilala yung mga parallel universe ko. Kasi para kaming nasa isang council, tas nag-exchange kami ng knowledge, ng wisdom or experiences. Pero bigla lang mawawala. Parang hindi ko maaalala lahat. Parang glimpse lang siya ng memory. Kasi kailangan ko makalimutan yung iba kasi baka kargahin ko yung memory din ng other self ko, which is maapektuhan ako sa current life ko ngayon. Kaya parang willing akong i-let go ulit sila pag tapos na akong intindihin yung wisdom na yun. Pero pag may mga important na situation na pinagdaanan ng parallel self ko, doon papasok yung wisdom na yun. Tapos yun, reminder lang siya ng infinite versions natin. So, ibig sabihin, you also believe na merong ding uzi sa ibang universe? Yes. Iba-iba yung gupit, iba yung damit, iba yung bahay, iba yung bansa. Ang dami. Parang iba. Pero nag-i-exist. Ikaw, Miss Laika, na-experience mo na ba yan? Na-experience na po, pero pag bumabalik ako sa consciousness ko, bumabalik ako sa katawan ko. Kasi parang doon pumapasok yung takot, ganyan. Pero yung spirit ko parang gusto maglakbay doon sa kabilang reality. Kasi napaka-imposible na sa laki ng universe, endless nga tayo di ba? Parang walang boundaries yung universe. Imposible na ito lang yung buhay natin. Ang tanong ko kay, marami salamat Miss Laika, ang tanong ko kay Brother Nico, may time ba nagpunta ka sa ibang, sa alternate reality mo, tapos sasabihin mo, parang mas okay dito na lang ako? Nangyari na ba yun sa'yo? Mas okay dito yung buhay sa realidad na to? Actually ilang beses na nangyari, pero laging sinasabi sa akin is hindi pa tapos yung purpose ko dito sa mundo, kaya kailangan ko pa bumalik. So na-experience mo rin yun? Yes. Usually, ang na-experience ko, yung mga cities, puro built of crystals siya. As in, tapos puro high-end technology, ganyan. So, I think,
yun ata yung pinanggalingan ko sa past life ko, which is Andromeda, kasi Andromedan starseed kasi ako Kaya yun siguro yung reason kung bakit. Pero as of now, hindi ko pa nakikilala kung sino yung guide na madalas kong nakakausap doon. Pero ang sabi kasi sa akin ng past life regression sa akin, meron siyang letter X dun sa pangalan niya. So, ayun. So based sa experience mo, ilang realities na ang nadalaw mo sa yung paglalakbay? Pinakamadalas, actually, yung sa mga taong nakahawakan ko. Alright. So, ayan. Ang nangyayari kasi, hindi ko expect na nakapag-jump ako sa realm nila, ganyan. And also, the same time, after ng mga ilang araw, sasabihin nila sa akin na panaginipan daw nila ako, ganyan. Okay. So, hindi nila alam na nag-jump ako minsan sa realm nila, sa dream realm nila. Or minsan, yun talaga yung pinaka-subconscious mind nila sa mga bagay na tinatago nila, ganun. So, ganun din yung kadalasan ng mga nakikita ko. Bukod sa parallel universe ko saan ako nanggaling, ganun din sa subconscious ng mga ibang tao. Especially yung isa na na-meet ko, which is si Miss Queen Berry. Isa din yun. Okay. Na-meet ko siya sa Batangas, and then hinawakan ko yung kamay niya, and then nag-eye to eye kami, and then nakita ko kung ano yung mga pinakatatago niya. Tapos sinabi ko sa kanya, and then hindi ko expect na lumaki yung iris niya, or yung pupil ata yun, yung dark part ng mata, kasi nabigla siya, hindi niya expect na never siyang missionary na ganun, pero ako lang din nakaalam na. Talaga. And then after nun, ilang days, ayun, sabi niya na panaginipan daw niya ako. Hindi niya alam na may times na nakapag-jump ako na hindi ko pa gaanong makontrol masyado pa. Alright. Salamat, Brother Nico. Exciting ating discussion about alternate realities. Brother Jay, may time ba na may fear ka na nasa alternate reality ka at parang sabi mo, paano ako makakalabas dito? Yes, may ganun po ako. Na-experience ko siya nung 22 years old ako. Alright. Yan, so na-experience ko siya kasi hindi pa ako gano'ng aware noon sa mga kung anong tawag sa mga astral travel noon. Kasi nag-start pa lang ako noon. At na-experience ko siya na umalis nga yung yung soul ko at naglakbay ako, lakbay diwa ang nangyari. Yes. At parang natatrap ako. Sabi ko, patay na ba ako? Tapos nagkaroon ako ng panic attack during the astral travel. So, kaya matagal ulit bago siya nasundan. Sabi mo, ibalik niyo ako. Apo, gano'n ako. Ande, ginawa ko, kasi nakita ko yung katawan ko eh. Isiniksik ko yung spirit ko sa katawan ko. Hanggang nagbibilang ako na 1, 2, 3. Tapos gaganon ako, 1, 2, 3. Tapos nagising na ako na. Parang nag-slide ka lang. Oo. Na-experience ko rin, may slide din. So, kita mo yung katawan mo, nakahiga lang, tapos sandali. Paano ba makabalik dyan? Saan ba ako papasok? Doon sa bandang ulunan o sa bandang puwetan? Sa solar plexus, Ikaw, Brother Lucy, na-experience mo rin ba yon? Yung naka-astral ka, tapos problema ka, paano ka makabalik sa katawan mo? Opo. Una kasi, puro takot talaga eh. Kasi first time eh. Parang, bakit ganito? Bakit Although, nag-research naman, pero pag nandun ka na, mabibigla ka talaga eh. Kaya parang, wala, makakat ba tong cord ko? Hindi na ba ako may babahay ba sa katawan Actually, ko? naisip ko rin yan. Uy, sandali, baka bigla maputol yung cord at bigla na lang akong madeds. Ha? Di ba ganun ang paniniwala? Pag naputol daw yung silver cord na nagko-connect yung ating astral body sa ating physical body, mamamatay ka. Patay ka na. Oo. Yes. Madami pang Actually, mapapalakas yun. Yes, Brother Nico. Yes, ano mapapalakas yun. Yung silver cord na yun yung nagko-connect sa soul natin tsaka sa katawan natin. Okay. Pero, sobrang nipis nun, pero pwedeng pakapalin pa yun. Mamaya, sabihin mo paano pakapalin, ha? Ayan. So, Brother Lucy, ano yung nabanggit mo pa? Kasi, napoprogram tayo sa mga movies na pinapanood natin na pag ganun na yung topic, may fear na pinoprogram na. Alright. Madaming horror movies na ganun na pag kasalanan ng mga reptilian yan eh. Ayun nga, yung maling programming. Sige. Hi, shout out sa mga reptilians. Shout out. Pero ayun nga. Nakatutok din sila sa ating programa. Nandiyan lang sila sa taas. Ayun nga na yung fear na yun, na pag nalagpasan nyo yun, may
matatap in kayo talagang power. Ito is para sa mga viewers na pag nagsumubok man kayo ng ganun, pag nasa timing na kayo ng ganun, yung takot, pag nalagpasan nyo, grabe din yung reward sa other side ng takot. And mas madidiscover nyo kung ano ba talaga yung reality natin, ano ba yung mundo natin, sino ka ba, ano ba tayo. And ayun. Ang sabi ng mga reptila, bigla naman silang nagpadala ng ano eh. Kayo talaga mga pilyo kayo ha. Busy pa kami rito nag-uusap. Alright, it is our obligation to test human beings. To test how to face your fear and how to be strong dun sa test na yan. Ayan sinabi ko na yung gusto nyo sabihin. Ikaw, Brother J, ano bang comment mo doon? Biglang sumingit eh. Yes, I. Yun lang masasabi ko eh. O, diba? Actually, sa panahon din ni Master JC, di ba tinest din siya according to the Bible? Tinest din po siya. Yung 40 days siya sa wilderness. Apo. Right? Yung nag-meditation siya. Oo. And hindi siya hindi siya nagpatinag doon. Talagang pinalakas na yung kanyang pananampalataya. Yes, diba? Apo. Oo. Ikaw ba, Miss Laika, na-test ka na rin ba? Palagi po. Palagi kang na-test? Palagi. Pumapasa ka naman? Sa tingin ko po. Kasi hindi ko na rin, minsan, yun yung nabago ko rin sa sarili ko, yung parang wala nang guilt tripping. Kasi tao lang din tayo, may mga pagkakamali rin tayo. Yun yung magandang aral na natutunan ko na i-embrace mo lang. I-embrace mo lang yung fears mo. Kasi kapag nire-repress mo lang, kapag feeling mo, strong ako, kapag hindi mo ina-acknowledge yung part of you na wounded, maglulup ka lang dun. Alright. Kasi yun yung path of ascension eh. Kailangan mo i-embrace yung trauma mo, kailangan mag-shadow work kasi mapapalaya mo talaga yung sarili mo kapag honest ka sa sarili mo. Alright. Salamat, Miss Laika. May biganing sumingit ulit. Mga Pleiadians naman. We are here. We are ready to help you. And we are willing to give you strength, wisdom, and knowledge. Okay din yung mga guides mo, Brother Jay, ha? Bigla rin sumasagot, ano? Ayan. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa. Kung meron tayong kinakaharap na fear, we can call the galactic beings, mga divine beings. Kaya nga tayo'y lagi nating sinasabi, magdasal tayo sa ating pong lumikha dahil sila sa kalangitan ay handang tumulong sa atin. Opo. Right, Brother Tama Jay? po yun. So, yun nga, sabi ni Master Laika na kailangan maging totoo tayo sa sarili natin is learn how to forgive ourselves and then learn how to surrender. Yes. May comment lang dito si Voiceless Whispers, chakra balancing to let the energy flow properly. Strong energies during these times can cause blocks pag may ineffective chakra. Yes, actually I agree with that. No? Dapat tayo nagkakaroon tayo ng chakra balancing. Yes. Apo. So, ang maganda dyan, mga Reiki, yung mga nagre-Reiki healing. Sila yung magaling sa mga chakra. Ikaw, Brother Jose, paano mo ginagawa ang chakra balancing? Yung chakra po, ito po yung vortex of energy na nasa katawan ng tao. There are 7 major vortex of energy ang tao, right? Meron tayong crown chakra, meron tayong eyebrow, di ba? Ito yung third eye. Meron tayong, tama ba ito? Throat chakra. Meron tayong heart. Meron tayong solar. Meron tayong sacral. Yung navel, no? And meron yung root. Yun. So, paano mo ginagawa yung balancing? Yung way ko naman or practice ko is breath work and din siya, visualization ng chakra. Kunyari, sumasakit yung solar plexus ko. Okay. Pipikit lang ako, tapos i-feel ko yung gold na bilog. Tapos, papasok ako doon, tapos lilinisin ko siya kung may mga dumi, so janitor ka ng solar plexus? Solar plexus. Parang doon kasi madaming dumi sa energy. Actually, nasasagap natin to eh. Yung mga day-to-day natin na interaction with other beings. Kaya, ayun, parang meditation lang din, tapos breathwork and hydrate yourself. Yun yung nakaka-cleanse talaga. Brother Jay? Meron din yun, yung the best yun yung OM. Pang-cleanse ng solar. Ayan. So, pag ginagawa natin, nag-OM tayo, nababibrate yung mga excess energy or mga negative energy sa atin.
Yes. Tsaka yung mga ano po, yes, Brother CJ. Mga chants na para mag-resonate sa every chakra natin, yung yam, lam, ram, ham, soham, om. Hindi naman pagkain yan. Hindi naman po. Yung kasi pag chinant po natin yung mga words na yun na nagre-resonate. Paano? Yam, lam, ram, ham, soham, om. Yung yam sa root, lam sa sacral, ram sa solar. Yung soham sa heart, tsaka sa throat. Yung om sa third, tapos sa crown. Anong words yan? Sanskrit ba yan? Sanskrit po. Sanskrit yan. Opo. Alright. Ikaw, Miss Laika. Fasting. 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 Yeah. At during the time... Especially ngayon, malapit ng Holy Week, no? Pwede mag-fasting. Yes. Tapos, pwede naman intermittent fasting. And every time na kakain, pwede... Actually, mga kapatid natin, mga Muslim, no? Nagfa-fasting sila. Ramadan ngayon. Yes. Right? Tama yun, no? For cleansing yun, no? Yes, for cleansing. Tapos pagkakain, pwedeng colorful yung pagkain mo kasi yung chakras may colors, di ba? Yes. So, pwedeng kung ano yung specific na chakras na gusto mong i-balance, pwede naman lahat. Colorful kasi yung color ng food na kinakain mo, walang meat, yung mga fruit, veggies, nakakatulong yun to balance your chakras. Yung ibang ginagawa, they are using crystals. Yes. And different colors of crystals depende sa colors ng chakra. Right? So, iba nakahiga lang, tapos lalagay yung mga crystal sa katawan. Quantum healing. Quantum healing ang tawag doon. Although, nung umattend ako nung seminar workshop ni Professor Jimmy Licauco, tinuruan kami nung visualization how to awaken, mapaikot yung mga vortex of energies and para mabalance siya mula taas pababa. Tapos maglalagay ka ng energy parang fountain of energy. Sarap nun. Actually, nagagawa yun sa meditation and visualization. So sa meditation kasi lahat pwede natin gawin kung ano gusto natin gawin sa mind natin, sa spirit natin. So yun, mas maganda sa pang-cleansing din pag nag-visualize po tayo. Ayan. Alright, si Tristan Gulay, magandang gabi sa iyo. Happy Sabbath, Lakay Ray. Si Sats Jain, yan, magandang gabi sa iyo. Ayan, si Ria Soto. And also si Mary Ramirez, JP, Brother JP, Norris Gomez, Sisisan. Yun po ba ang Mandala Effect? Brother J, ano ba yung Mandala Effect? Ang pagkakalam ko sa Mandala Effect, yung yung parang senaryo na nabaulit-ulit, parang deja vu. Parang ang nangyari, papunta ka na doon, bigla kang pinigilan, nakalimutan mo na yung pumuntahan, tapos babalik ka. Babalik ka. Parang ganun yung Mandala Effect. Parang glitch to. Parang glitch. Actually, yun yata yung ginagawa ng mga reptilians. Minamandala effect tayo. Para nakakalimutan natin yung dapat nating destination. Brother Uzi? May ano pa nga dyan. May mga na-research at nabasa ako dyan na yung Mandela effect daw, ina-alternate nila yung parang may mga nagta-time travel daw ng mga dark agenda papunta sa past. Tapos itong akala natin na nangyari na, bigla na lang natin makikita na iba na. Tapos ang akala ng lahat, normal na ito yung perception na yun. Kumbaga, glitch nga sa reality na pinapakailaman nila. Parang Matrix. Yung pelikulang Matrix. Na wala nga kamalay-malay, natudong ka na pala sa Matrix na yan. May intervention na iba. Brother Nico, aka Neo, paano makakalabas sa Matrix? Usually, ang makakalabas sa Matrix, unang-una, kailangan ng outside force yan, lalo na kung sobrang close-minded ng tao. So, dyan tayo papasok. Pero, when it comes sa Matrix naman, kahit na-influence na natin sila, nandun pa din sila kung iti-take nila yung choice na ma-open sila or mag-stay sila dun sa comfort zone na alam nilang mas pabor sila dun, ganyan. Kasi hindi rin talaga easy yung spiritual path na tinitake natin kasi meron, kumbaga sa physical maintenance, meron pa din tayong tinatawag din na spiritual maintenance. So, nagiging dalawa na yung responsibility natin. And also at the same time, parang every time na na-awaken tayo, parang mas more tayo Hindi naman sa masabi nating angat tayo, ganyan, pero
parang nagiging guide na rin tayo sa ibang tao, and moreover, as time passes by, hindi natin napapansin na minsan sila na yung nagsisik ng help natin, ganyan. Yes. Sila na yung tinitingala tayo, ganyan, or minsan to the point na sasabihin nila gusto nila maging katulad tayo, ganyan, kasi gusto nila maging awaken, gusto din nila na na maging bukas ba, kasi ayaw na nila doon sa path nila na sinasabi nila na normal, kasi what is normal nga naman? Oo nga, ano nga ba normal? Di ba yung abnormal? Di ba yung sinasabing akala natin paranormal, normal din naman yun, ano? Yes. Depende lang sa consciousness mo. O, di ba? Yes. For example, ano din yan one of the best examples sa normal is yung fear. Actually, ang tao, message din to ng isang guide ko, kaya daw tayo natatakot sa mga bagay kasi yun yung mga bagay na hindi pa natin nadi-discover. Yun yung mga bagay na hindi pa natin alam kontrolin, or mga bagay na hindi pa natin nadi-discover at na pag-aaralan. Kaya ang pinaka nauuna sa atin is takot, lalo na kung medyo agresibo yung mga nalalaman natin or yung mga nakikita natin, ganyan. Alright. Ako may mga sharing dito. Alright, sandali. Si John Aldrin Carmanuel, magandang gabi sa iyo. Tanong ko lang po kung anong mangyayari sa ating planeta pag nagka-lunar eclipse. Brother Jay. Effect kasi ng lunar eclipse is more on nga siya, medyo chaotic ng konti. So yun yung naging effect niya, more on... Kasi may time kasi na nakita mo kulay dugo. Yeah. Kaya nagkaroon ng blood moon. Blood moon. So ano siya, purging, kasama yun. Kaya may iba nagkakasakit. Yun, gaya ko, may barado ilong ko. So, yun yung mga effect na pwede mangyari at maranasan ng bawat tao. Pero I think, yung message naman yun, depende sa kung gaano ka-clear yung total lunar eclipse. Yes, opo. Pero kung slight lang, iba rin ang effect. Iba rin yung effect. Yeah. Mild. Napag-uusapan ng lunar eclipse, yung solar eclipse. Rosie, ano sa palagay mong effect sa atin ng solar eclipse? Since araw siya, so yang energy. More on yin energy. Yang energy. It's yang. And sa collective scale, pagsasabihin ko naman na gano'n. Madaming awakenings, madaming rebirth. Doon na yung rebirth Yun na yung pabangon ka galing sa mo. Tapos doon na may mga madaming realizations, madaming mga nakukuha sagot na sinisik nila na matagal na. Okay. And harsh truth na sampal. Usually gano'n. Aray. Yan Si NNENM, nakananas po ako ng ganyan, nakita ko dalawang katawan ko. Nakahiga yung isa pero hindi ko mailapat ang aking kamay sa aking katawan. Naka-astral siya. Then, may karugtong yan na makita kong aking katawan, nagdasal po ako, sumigaw ng Panginoon, huwag niyo muna akong kukunin. Graduate pa po ako ng college. Ayan, noon yun, pinaupo po ako sa tapat ng sa tapat ng aking katawan at nakabalik na raw siya. So, tumulong yung kanyang guide. Kung anong gagawin. Tinulungan po siya doon para hindi matakot kasi baka mabigla siya Ayan, Si Gio Ambas, pwede pong may align at ma-heal ang chakras through Master Warka Adala. Yes, I know him. Si Master Warka Adala. Magaling na yan, na healer. Quantum healing din siya, no? Galing din sa, yung knowledge na yun, galing din sa mga galactic beings. Meron siyang connection sa universe, Alright, so siguro sa nalalabi nating mga minuto, because nagkakaroon tayo ng ganitong mga experiences, mayroong mga astronomical events. Unahin natin yung lady, si Miss Laika. Ano ang dapat na gawin? Sa bagay, basically, pwede tayong magdasal. Right? Ngayon, ano yung mga may sasuggest mong dapat pang gawin? Ayun po, bukod sa pagdadasal, kasi pag nagdadasal ka, 'di ba, parang it's more about you
parang God, tulungan mo ko. God, thank you. Ganon. More about na kung ano yung message mo sa divine. Pero nakakatulong din yung meditation kasi sometimes you have to quiet your mind. Okay. Para mas para mas pumasok yung wisdom na kailangan mo. Okay. Stillness. Kasi chaotic yung paligid, dapat karoon tayo na stillness. Yes, wag ka na rin maging chaotic sa sarili. Yun, ayan. Pero Uzi, anong may sasuggest mo? Especially may mga nangyayaring hindi maganda sa paligid. Tayo ba mismo, because tayo, sabihin natin na we can see the big picture of life, ano yung ginagawa mo to help others, to help our community? Ang gusto kong message na ibigay is about sa 0 point po. Wala, parang madami kasing division na nangyayari ngayon sa individual, sa collective. So, parang magandang ipaalala sa mga naglalaban-laban or hindi magkasundo is sa heart tayo magkita, sa pagmamahal. Kahit ano pa yung paniniwala mo, ano pa yung thinking mo, sa 0 point tayo. Like, 0 point meaning parang wala kang side, nandito ka sa gitna, kaya 0 point. So, yun, parang pag nasa state ka ng ganun or nandun ka sa side na yun, ma-observe mo lahat. Hindi naman parang mas magagabayan mo lahat kasi nakikita mo yung ganitong perspective. Wala ka sa warfare. Yes. Kaya ayun, yun yung po. 0 point po tayo lahat. Tama yun, no? Heart chakra, no? Heart chakra. This is a very powerful chakra, no? Actually, ito yung kinakampaign ni Master JC, Jesus Christ, na galing dito. Kaya mayroong divine mercy, no? Di ba? Oh, yeah. Brother J, any recommendation? Kailangan bang sumali sa mga groups of people na may wisdom? They can share their spiritual experiences, mga spiritual gatherings. Kung ito naman po, sundin yung sinasabi ng inyong puso, no? Wag ang isip kasi baka sa isip tayo maligaw tayo. Sundan natin ang ating puso kasi minsan actually matagal na tayong tinatawag sa ganon wisdom, no? At pag nag-resonate kayo doon, huwag kayo matakot. Pumunta kayo sa mga guru na kung saan nagre-resonate kayo. Yun. So, ka-vibes mo yun dapat. Yes, dapat ka-vibes. Ka-align. Tulad ng galactic alignment. Tulad ng nag-a-align yung araw, buwan sa kaplaneta. Ayun. Kasi maraming seeker ngayon na nagpupunta sa mga ibang spiritual. Ang nangyayari, hindi sila align. Nagkakaroon pa ng trauma. Lalo lumalala. Opo. So siguro, tama na binabanggit, no? Stop muna tayo. Yes. Sa pag-isipan natin mabuti. Yes. Pag-nilayan natin mabuti. Yes. Salamat, Brother J. Brother CJ, ano yung practice na ginagawa mo para makasurvive ka sa ganitong mga sitwasyon sa paligid? Especially kalat sa social media yung mga basura. Sabihin natin na hindi naman kailangan natin makita sa social media. Ayun nga po, sabi ni Brother Ozzy na 0 point, observe, and then my practice is to, I'm stick to my faith, chanting, to focus and to sharpen our mind, lalo sa mga, kasi marami nang nagaganap di ba? So observe, and then meditation, and then hydration po, para yun po yung way ko to survive this intense energetic event. So ayun po. Ayun. Brother Nico, ano may papayo mo from your point of view as an astrologist? Okay, as an astrologist, syempre medyo chaotic ngayon yung placement ni Philippines, lalo na nasa 7th house kasi more on legal matters yun at saka sa politika. Ganyan. Pero my advice ko lang is trust the process. Hindi yung process ng politika mismo, kundi yung process ni God mismo. Trust the process na lahat ng mga bagay na to nangyayari for a reason, for a purpose na hindi lang natin napapansin at masyado nating na-overlook. Kaya madalas nagiging emotional tayo or nalulungkot or nag-worry at nag-fear. Pero ang sabi ni God madalas sa atin, do not fear, I am here. Yun. Sandali, gusto lang i-share to nung mayroon lang akong natanggap na mga words Actually, kailan ko man natanggap to? The other day, Kreshaka.
I don't know kung paano natin siguro mayroon pa tayong 2 minutes to decode tong meaning na to. Pero ang meaning ng Google ay cremation. Anong dumating sa'yo na dapat na gawin? Kreshaka, which means cremation. Kasi yung pagkabanggit mo ng Kreshaka, ang nakita ko is light eh. Alright. Lumiwanag yung vibration ng words na yun. Alright. So, sa cremation siya, so, hindi ko pa gaano makita. I think, ito na sumasagi sa isip ko, baka naman kung ano yung mga dapat nating alisin. Ayun, or rin. Tunawin to gawin natin burn. O, diba? Okay. With light. Yes. Nagkasunod-sunod, no? Diba, Miss Laika, no? Another word, andali, parang kinikiliti yung bumbuno. Another word is rayaka. Ang meaning ng rayaka, based na rin kay Google, talino ni Google, ano? May be derived from raya, a name whose meaning is flowing of a river. So, kanina pa natin binabanggit yung word na flow. Di ba? Kanina pa natin binabanggit yung word na flow. Anong interpretation mo rito? Regardless sa chaos na nakikita natin ngayon, kahit sa family, sa friends, sa political, sa grand scheme ng mundo, you should flow and parang magtatrust ka lang mag-flow sa mga waves ng chaos. Kasi, yun nga, na at the end of the day, yung faith pa rin talaga natin yung gagabay sa atin. Kaya, yung sa process nun, yun. Flow the waves. Let's go with the flow. Salamat, Brother Nico. Salamat sa iyo, ha. And saan ka pwede makontak doon sa mga gustong humingi ng tulong sa iyo sa astrology? Yes. Pwede nila akong makontak sa Mystic Way. Mystic Way. Sa Facebook page to, no? Yes. Mystic Way sa Facebook. Si Brother Nico Chua. Salamat, Brother Nico. And namaste sa iyo, Brother Nico. Salamat. Brother Jay, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din po. Meron bang naka-line up na event ang Spiritual Guide of Philippines? For now, wala pa po kasi katatapos lang ng last ceremony. Alright. Baka June na po yung next. Ayun, alright. Salamat, Brother Jay. Namaste. Brother CJ, maraming salamat sa iyo. Namaste. Brother OC. Salamat po, namaste. And Sister Laika. Ayan. Salamat! Sa mga tumutok po sa ating Gabi na Misteryo, maraming salamat po. Om Shanti.